Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Pag-usapan po natin itong balita tungkol po sa international update or pandaigdigang balita itong mga sangkay na ang Amerika ay tatapusin na umano ang digmaan ng Ukraine laban sa Russia. So, aalamin po natin kung ano itong gagawin ng Amerika para matapos itong sinasabing sigalot ng Ukraine at Russia. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan ang pag-like sa video na to. Ito po mismong napapanood nyo. Okay, napakadali lamang po niyan mga sangkay. So ito na, kung na-like mo na, umpisahan na po natin ito. Tara! So, ayun nga, mga sangkay, itong Amerika umano ay gagawa ng akbang para matapos na po ang digmaan. Kasi sa totoo lang, ang Ukraine po talaga, simula't simula pa lamang po ng digmaan na ito, dehadong-dehado po talaga sa Russia. Talagang hindi po sila mananalo sa digmaan na ito. Bukod dyan, isinubo lang naman po talaga sila sa digmaan at wala naman pong ginawa ang NATO, walang ginawa ang Amerika para po talagang mapahinto itong Russia. Hindi nga po sila nagpapadala ng mga kanilang ng mga sundalo mula po sa western countries, no? So talagang ang ginawa lamang po nila, suportahan ng armas, ayuda, 'di ba? Para pampalubag loob lamang po sa Ukraine. Kaya nga lang dahil nga po medyo uto-uto po yung presidente ng Ukraine, sige, tuloy pa rin. So eto, mga sangkay ang balita ngayon. Ayan, US President Biden handang makipag-usap kay Russian President Putin para tapusin ang Ukraine war. So, nung nakita ko ang balitang to, napag-isip-isip ko na bakit ang US ang makikipag-usap sa Russia to end this war. No, bakit? Ang gusto lang naman mangyari ng Russia, mapag-usapan ito ng maayos, hindi ng Amerika, kundi ng Ukraine. Kasi nga kaya po humantong itong Ukraine sa isang sigalot na matindi dahil po sa Amerika o mga western countries na nag-udyok sa kanila na ayun, makisali ka sa amin Ayaw po ni Putin dahil nga banta sa kanilang national security. Ngayon, ito ang balita. Alamin po natin kung bakit Amerika ang makikipag-usap. I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. Okay, kung may interesting daw po kay Putin na pwedeng makapag-end or kailangan niya para magkaroon po ng pagtatapos ang gera na ito. Mga sangkay, nakita niyo ba yung mga pictures ng Next time babakita ko po sa inyo kung gaano po kawawa ang kalagayan ng Ukraine dahil po sa ginawa nitong mga taga-western na isinubo. Mukha ng ghost town. Lahat halos. Yung mga building na noon, buhay na buhay, tumatakbo ang kanilang ekonomiya. Ngayon wala na. He hasn't done that yet. If that's the case, in consultation with my French and my NATO friends, yan. NATO friends. I'll be happy to sit down with Putin to see what he has in mind. He hasn't done that yet. Bukas si US President Joe Biden na makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin. Ano kaya naisip ngayon ni Putin? For sure, nakarating na po ang balitang to sa kanya nung malaman to na Amerika ang makikipag-usap, hindi po yung Ukraine. Upang wakasan ang gera sa Ukraine. Ginawa nito ang pahayag sa isang White House conference kasama si French President Emmanuel Macron. Ngunit giit ni President Biden, ito ay kung desidido lamang si Putin na tapusin ang gera sa pamamagitan ng negosasyong pangkapayapaan. Nako. Malabo to kasi Amerika
'Di ba nga itong mga malalakas na bansa like China, America, no, China, Russia, ayaw po nilang makipag-usap sa Amerika. Kasi feeling po talaga nila, dinuduga po sila lagi. Feeling po ng mga to, dinadaya kasi alam naman po nila yung mga nangyari. Lahat na lamang po ata ng pinasok ng Amerika, nagkakaproblema. 'Di ba? So, ngayon, hindi ko alam kung ano ang reaction dito ni Putin. Pero, ayun nga po, sabi ni President Biden, handa na daw po siyang makipag-usap kay President Putin para tapusin na itong Ukraine war. Ang tanong, papalag ba si Putin? Sinabi naman ni President Macron na hindi nila pipilitin ang Ukraine sa isang kasunduang hindi katanggap-tanggap para sa bansa. Ewan ko ba dito, kay Zelensky. Wala po talagang Nakaraan nga po, mayroon po silang sinasabing yung 'di ba, yung missile na tumama doon sa kapitbahay na bansa. Poland ba 'yon? Tapos ang sinisi kaagad po nitong mga to, nila Zelensky ay Russia. Yun pala nalaman galing sa kanila. Di ko alam kung wala talaga akong tiwala sa na to. Presidente, I'm sorry. Kasi simulat sa poll, alam ko ng kapansin-pansin naman po talaga na nagsisinungaling at halatang masyado pong na-educate para gumawa ng mga masasamang estratehiya itong presidente ng Ukraine na ang mahihirapan mismo ay kanilang bansa, ang kanilang komunidad, ang kanilang mga kababayan doon. 'Di ba? Napakadaling kausapin nitong Ukraine ang Russia pero hindi nila ginagawa. Bakit? Malamang sa malamang may bumubulong mula sa Western countries na huwag kayo makipag-usap dyan. 'Di ba? We will never urge the Ukrainians to make a compromise which will not be acceptable for them. Because they are so brave and they defend precisely their lives, their nation, and our principles. And so hindi daw po nila pipilitin sa negosasyon ang Ukraine kung may labag naman po sa kanilang prinsipyo. Because it will never build a sustainable peace. If we want a sustainable peace, we have to respect the Ukrainians to decide the moment and the conditions in which they will negotiate about their territory and their future. Dagdag pa nito, minungkahi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang 10-point peace plan na nagpapakita ng genuine willingness na talakayin ang isang negosasyong pangkapayapaan. Oy, interesting to Itong Ukraine President daw po ay interesado din naman sa usaping pangkapayapaan. Ito. Na nagpapakita minungkahi ni Ukrainian President ito Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang 10-point peace plan na nagpapakita ng genuine willingness na talakayin ang isang negosasyong pangkapayapaan. Okay. Patuloy din ang paghihikayat ni President Biden na suportahan ang bansang Ukraine lalo na sa panahong ito. Binigyang diin ng Ito nga, suportahan. Kawawa talaga yung Ukraine Inuuto lang ng mga to Huwag kayong mag-alala, papadalan ko kayo ng ayuda. 'Di ba? Ganun po yung kanilang sinasabi lagi. Habang marami ng nawawalang buhay doon sa Ukraine, inuuto ng Western countries na bibigyan lang ng ayuda, bibigyan ng suporta, mga weapons. Ang solusyon dito tumabi kayo tumabi ang Western countries kasi kailangan mag-usap ng dalawang magkapatid na bansa, Ukraine at Russia. Dalawang presidente ang kanilang pagkakaisa laban sa digmaan ni Putin sa Ukraine at nangakong patuloy silang maninindigan kasama ang mga iba pang mga kaalyado sa North Atlantic Treaty Alliance. Samantala, maliban sa usapin ng Ukraine, tinalakay din ni Biden at Macron ang mga hamon na dulot ng China.
gaya ng kung paano palalakasin ang ekonomiya ng Africa, suporta para sa mga tao ng Iran, at gayon din ang pagpapanagot sa mga umaabuso sa karapatang pangtao. Oralyn Quijano. Okay, mga sangkay. So yun. Ano po ang inyong masasabi? Kayo naman ang tatanungin ko, mga sangkay, bago po ako mag-end sa vlog na ito. Ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa sinasabing tawag dito? Tungkol po dito sa pangunguna na naman ng US na sila pa po mismo ang makikipag-usap sa Russia. Tama ba na ang Amerika ang makipag-usap sa Russia? O ang mas tama ay Ukraine lamang ang makipag-usap sa Russia at tumabi na lahat ng mga nangingialam sa Western? I-comment lamang po sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam. This is me once again, Sangkay Janjan, at palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.